Nalusawan ka na ba ng silum? Tapos gusto mo na naman bumili ng silum para makapagpabuhay ka ng silum? Ito yung 10 effective tips para mapabuhay mo ang silum. Hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Number one yan ay gumamit ka ng rice hull, pames, or kahit anong mga pampa-additional na potting mix para mag-well-drained potting mix siya. 50% rice hull or 50% na na kukupit ang gamitin mo, pwede yan. Or 50% na rice hull, tapos 50% naman na loam soil, pwede yan. Magta-thrive yan sila. Basta well-drained potting mix ang gagamitin mo sa kanila kasi ang silum, ayaw niya ng laging basa yung potting mix niya. Mas maigi siyang natutuyuan ng potting mix kaysa sa laging basa yung ugat niya kasi maglulusaw yun, magrarat yun, magrurutrot, tapos hanggang sa mabulok na yung buong silum. Tapos, ang mahirap sa silum, hindi mo agad makikita or madidistinguish kung naglulusaw na ba yung ugat niya sa ilalim kasi maganda pa yung mga dahon niya. Matagal siyang magkaroon ng mga signs na naglulusaw na siya. Yung tipong 2 months na naglulusaw yung mga ugat niya, tsaka lang magkakaroon ng mga yellow yung mga dahon niya or mag-iiyakan yung dahon niya or laging basa yung dahon niya. Doon siya, ibig sabihin nun ay naglulusaw na yung ugat niya or matindi na ang pinagdadaanan ng ugat niya. Kaya pagka ganun, para mas maiwasan nyo, para makapagpabuhay kayo ng silum, ang gawin nyo, well-drained potting mix ang gamitin mo sa kanya. Huwag puro talaga yung yung potting mix niya kasi kung ang gagamitin mong potting mix ay hinuhold yung ugat niya tapos lagi pa siyang nababasa or tag-ulan ngayon tapos nasa labas siya, lagi siyang maulanan, ay maglulusaw agad yung silum mo. Lalo na pag bago lang yung silum mo tapos hindi mo pa masyadong hindi pa masyadong well-rooted yung silum nyo or hindi pa siya talaga bongga yung mga ugat niya doon sa pot na pinaglagyan mo sa kanya. Maganda rin sa kanya 50% loam soil tapos 50% na buhangin or sand. Pwede yun sa silum. Gustong-gusto rin niya ng silum. Nagkakaroon siya ng mga bagong suloy lalo na sa mga Brazilian na silum. May bagong mga babies na lumalabas sa kanya pagka maganda yung potting mix na ginamit mo sa kanya. Pero syempre yung mga local na silum, hindi siya nagkakaroon ng mga baby. Yung mga Brazilian lang talaga yung masipag magkaroon ng mga baby. Nagkakaroon din yung mga baby, yung mga pero hindi ko pa kasi naranasan yung local ko ditong silum na nagkaroon siya ng baby. Hindi naman talaga masyadong maselan sa potting mix ang silum kahit murang potting mix mabubuhay siya. Hindi mo kailangan bumili ng mga mamahaling potting mix para mapabuhay mo ang silum. Isa siya sa pinakamadaling alagaan na halaman, pero isa din siya sa pinakamabilis malusaw na halaman pag laging basa yung potting mix niya at yung ugat niya. Siyempre, pag basa yung potting mix, yung ugat niya rin nabababad doon sa basang potting mix. Kaya naglulusaw siya kaagad. Lusawin yung ugat ng silum para siyang mga katulad sa mga Thai constellation na pag laging basa yung potting mix, lagi siyang nalulusaw. Kasi yung mga ugat nila ay talagang maselan sa mga basang potting mix. Mas maigi siyang mauhawan kesa sa ma-overwater. Kahit mga 2 weeks or 1 week mo siyang hindi madiligan, carry niya yun. Hindi siya maglalantay yung mga dahon niya. Yun nga lang, pagka lagi naman siyang nauuhaw, matagal magkaroon ng mga bagong dahon. Pero kung ang habol mo, mabuhay mo yung silum, hindi naman yung paglalash yung habol mo. Kasi ang ganda niya sa bahay, i-display sa bahay, indoor man yan o outdoor, maganda ang silum. Huwag mo siyang diligan ng diligan, lalo na pag nasa loob ng bahay mo yung silum. Number 2 na diskarte ko para mapabuhay yung silum ay ilagay mo siya sa hindi ganon kalaking paso. Kasi yun din yung nakakapatay sa kanya. Pag masyadong kaunti pa yung ugat ng silum mo, tapos ang laki-laki ng paso na pinaglagyan mo sa kanya, lusaw talaga yun. Lalo na pag mataas yung masyado yung paso na ginamit mo or yung mga paso na matatangkad. Tapos yung silum mo ay mas gusto ng silum ay yung palapad yung mo, tapos hindi masyado matangkad. Kasi mas gusto nila yung aerial roots niya ay nakakahinga. Kaya pagka nagpo-propagate kayo, pagka may mga sobrang aerial roots or nagre-repat kayo tapos may mga sobrang aerial roots sa taas, wag nyo na masyadong ilubog yun kasi mas gustong-gusto ng silum yung ganun. Huwag kayong gagamit ng mga pasong masyadong matataas tapos lalagyan nyo ng silum. Pwede kayong gumamit ng ganun, yung matataas na, kasi maganda yung silum pag malalaki yung paso, diba? Kasi malalaki sila, may lalapan sila, tapos natutumba pag masyadong maliit yung paso. Pwede kayong gumamit ng ganun, pero ipasok nyo lang yung maliit na paso na pinaglalagyan. Parang malaki yung lagayan tapos ipapatong nyo lang yung paso nyo doon sa malaking paso. Kasi mas safe ang silum mo sa maliliit na paso. Pagka masyadong malaki ang paso, prone na prone yun sa root rot. Lalo na pag naka-outdoor yung silum mo tapos laging nauulanan,
or naka-indoor man yung silom mo, tapos lagi mo naman nadidiligan, hindi masyadong natutuyo yung potting mix niya, ang daming potting mix pero kaunti lang yung roots ng silom, lusaw ang ugat ng silom mo. Mas maganda, pwede mo siya ilagay sa malalaking paso kasi maganda siyang tingnan doon, pero ipatong mo lang yan siya doon sa malaking paso. Tapos maliit lang yung ilagay mo doon or gamitin mong paso or konti lang potting mix ang gamitin mo sa kanya, mas magta-thrive or mas safe ang silom mo pag ganun. Number 3 na diskarte para makapagpabuhay ka ng silom ay bantayan mo ang silom mo. Kung bago lang bilang silom mo tapos naglulusaw na yung silom mo, check mo agad yung roots, tanggalin mo agad, uproot mo agad yung roots kasi naglulusaw na yung mga ugat nun. Pag nakita mong naninilaw yung mga silom mo or naninilaw yung mga dahon ng silom mo or naglulusaw yung mga stem niya, nagkakaroon siya ng mga tubig-tubig dyan sa dahon niya kahit hindi mo naman siya diligan, kahit hindi naman siya nahamugan, nagkakaroon siya ng mga tubig-tubig sa dahon. Ibig sabihin, naglulusaw na yung mga ugat niyan. Namamamatay na siya, kailangan mo na siyang i-save. Ang gamitin mo, kahit yung alcohol or Sevin or Ditane, ibabad mo siya doon, yung ugat niya, ibabad mo doon ng 1 hour or kahit half hour, patuyuin mo, after mo mapatuyo or mapa-air dry or electric panan mo, kung ano man ang gusto mong gawin sa kanya para mag-dry siya or punasan mo ng tissue, tsaka mo siya i-repat or ilipat doon sa paso na bago, tapos bagong potting mix na well-drained potting mix para mapabuhay mo ang silom mo. Number 4 na diskarte para makapagpabuhay ka ng silom ay, or hindi ka mamatayan ng silom, ay wag mong ilagay sa direct sun pansamantala. Lalo na pag bago lang yung silom mo, wag mong ilalagay sa direct sun agad-agad. Doon muna sa may light siya pero may hangin tapos hindi naka-direct sun. Pwede mo siyang ilagay mga after 3 days or 1 week na doon sa bahay mo na hindi naka-direct sun. I-morning sun mo siya muna, mga 3 hours, tapos balik mo na naman siya doon sa hindi naiinitan ng bongga. Or doon mo siya sa pwestong morning sun lang ang nakukuha pansamantala. Kung gusto mong i-direct sun yung silom mo, pwedeng-pwede. Kaya lang, kailangan mo pa rin silang turuan. Kahit anong halaman naman, depende sa halaman, syempre. Kasi yung iba, pwede mong i-direct sun, katulad ng mga kalanchoui. Kahit bagong propagate, direct sun, pwede. Pero yung mga silom, yung mga philodendron, hindi pwedeng ilagay sa direct sun yan. Kasi yan, sa forest yan lumaki. Yung forest kasi, may canopy doon, yun yung mas nakakapagparami. Yung ambience ng canopy sa gubat ay mas nakakapagparami ng mga dahon or mas gustong-gusto nila yung hindi masyadong direct sun. Lahat ng philodendron ayaw ng direct sun talaga totally. Mapapabuhay mo yan ng direct sun pagka naturuan mo na. Kasi yung mga silom, nakakita na ako ng mga silom na talagang direct sun pero nakatusok sa direct na soil. Nabubuhay sila dun. Number 5 na tips para makapagpabuhay ka ng silom mo ay ilabas mo ng bahay mo. Pag indoor ang silom mo, lalo na pag bagong bili mo, painitan mo siya, kailangan mo siyang painitan. Kailangan nila makahanap ng pagkain nila na ipoprovide nila para sa mga dahon nila, sa mga stem nila. Matakaw sila sa lights. Kung i-indoor mo sila, mas maganda ilagay mo sila sa malapit sa pintuan, malapit sa bintana, para makakuha siya ng lights. Kasi pag walang nakukuhang lights yung silom mo na yan, maglulusaw yan unti-unti, maninilaw yung mga dahon yan, mamamatay na yan. Kailangan may lights siya, tapos mahangin yung pwesto niya. Pwede siyang i-elevate banda, na paglalagyan mo, i-elevate mo sila kasi hindi sila pwedeng maabot ng mga aso. Medyo matapang yung nila, hindi sila nakakamatay yung mga yung amoy niya, tsaka yung stem niya kung sakaling nakain ng aso. Pero magbabamit yan or magsusuka yung mga alaga nyo, mga pusa nyo kung makakain nila yung mga stem or dahon nila. Dapat i-elevate mo sila tapos dun sa malapit sa pintuan or sa bintana para makakuha siya ng lights. Lalo na pag indoor tapos hindi siya nakakuha ng lights, ilabas mo yung mga silom mo. Kahit mga 2 days sa isang linggo, ilabas mo. Every other day, pwede rin ilabas mo. Morning sun, nakukuha sa kanya, tsaka mo siya ibalik. Pagka mainit na masyado, ipasok mo ulit sa loob ng bahay. Kailangan niya ng lights. Number 6 na kailangan mong gawin para makapagpabuhay ka ng silom ay wag mong sanayin yung sarili mo na maglagay ng mga synthetic fertilizer sa silom natin. Lalo na pag bagong bili yung silom natin. Kasi, syempre, yung bago mong biling silom, hindi mo pa alam kung nilagyan na ba yun ng fertilizer ng dati niyang may-ari or ng mga garden shop or yung napagbilihan mo, nalagyan na sila ng fertilizer tapos lalagyan mo na naman siya ng fertilizer. Mas maganda, after 2 months or after 3 months, tsaka mo siya lagyan ng mga natural fertilizer, vermicast, mga
ano yan, mga ginawa mong fertilizer or yung mga natural fertilizer lang. Kasi pagka puro synthetic fertilizer ang gagamitin mo sa kanya, mabilis siyang maglusaw. Ang mga ugat niya mabilis maglusaw sa mga synthetic fertilizer. Ang silom natin, kahit hindi mo lagyan ng mga fertilizer, magta-thrive yan. Hindi ako masyadong naglalagay ng fertilizer sa silom kahit mapa-synthetic man yan o natural. Hindi ako masyadong naglalagay. Pero dumadami yung mga babies niya, nagkakaroon siya ng mga bagong dahon, dire-diretso all year round. Ang sekreto lang ay wag mo siyang diligan ng diligan. Ganun yung gusto ng silom. Wag masyadong fertilizer para mapabuhay mo siya, para hindi maglusaw yung mga ugat niya. Number 7 na effective tips para makapagpabuhay ka ng silom ay i-direct soil mo siya. Kung meron ka mapaglalagyang direct soil, mas maganda siya kasi mas naglalakihan yung mga ugat niya, mas nagiging firm yung mga mga stem niya, mas lumalaki yung mga stem niya ng bonggang-bongga at mas malalaking dahon ang lalabas sa kanya pag naka-direct soil siya. Pero syempre, bago mo siya i-direct soil, tingnan mo muna kung ang pwesto niya ay maganda sa kanya. Baka masyadong naiinitan siya ng gusto, lagyan mo muna ng payong bago mo siya i-direct sun. I-ready mo muna siya or parang timplahan mo muna kung kaya na ba niya yung init bago mo siya i-direct sun tsaka direct soil. Maganda sa kanya direct soil kasi mas nagiging wild ang mga dahon niya, mas nagiging wild siya doon sa direct soil. Yung mga ugat niya mas kumakapit, para siyang nagiging puno ng bonggang-bongga. Kung meron kang direct soil, mas maganda siya sa direct soil. Pero syempre, pag gusto mo na nasa loob lang siya ng bahay or nagagalaw-galaw mo siya, pag nakapasok lang siya, pwede mo naman. Pero syempre, mas preferred ng silom ang direct soil. Mas maganda siyang outdoor tapos direct soil. Number 8 na tips na effective para makapagpabuhay ka ng silom or gusto mong pabuhayin yung silom mo doon sa direct na sun ay tanggalin mo muna or putulin mo lahat ng dahon niya. Pero yung mga ugat niya, check nyo kung talagang lush ang ugat niya or well-rooted siya bago mo siya i-direct na sa soil or i-direct sa sun. Kasi mabubuhay yung mga bagong ugat niyan. Tapos, yung mga bagong dahon niya ay okay na okay sa direct sun. Hindi siya maglulusaw, hindi siya masusunog pag lumabas siya doon sa direct sun. Putulin nyo muna lahat. Tapos, yung mga bagong dahon niya ay bongga na yan sa direct sun. Effective na effective yan kasi naranasan ko na yan sa kanya. Number 9 na best tips para sa pagpabuhay ng silom ay ang best place sa kanya ay yung canopy or yung hindi masyadong direct sun pero nakakakuha ng sunlight or hindi siya talaga totally maghapong sunlight pero may lights. Tapos, mahangin na pwesto, naka-elevate siya. Number 10 na effective tips para makapagpabuhay ka talaga ng bongga sa silom mo ay sa umpisa pa lang, i-check mo na yung roots bago ka bumili, bago mo iuwi yung silom na yon, bago mo bayaran yung silom. Check mo muna yung roots, pakita mo, tingnan mo muna yung roots kung well-rooted na siya or talagang marami na siyang ugat doon sa potting mix niya. Pag inangat mo, sasama na yung paso. Ibig sabihin, well-rooted na yung silom na nabili mo kasi kung hindi well-rooted yung silom mo ay maglulusaw talaga yon. Kahit anong gawin mo, kung pangit na yung silom na nabili mo or naglulusaw na yung silom na nabili mo, tapos hindi mo pa masyadong naalagaan sa loob ng bahay mo or masyado mong nadiligan yung silom mo tapos hindi siya well-rooted, ibig sabihin maglulusaw siya, mamamatay pa rin siya kahit anong alaga ang gawin mo sa kanya, lalo na pagka doon pa lang sa bibilhan mo ay naglulusaw na siya tapos iuwi mo pa, ay talagang hindi ka talaga mabubuhayan ng silom. Ito yung 5 mistake kaya hindi ka nabubuhayan ng silom. Yan yung video na yan.